Hallelujah, tayo po'y manalangin. Hallelujah, thank you Father. Hallelujah, thank you Father for this wonderful day. Hallelujah, for this wonderful family. Hallelujah, thank you Father for this wonderful brothers and sisters here. Hallelujah, thank you Father. Thank you Lord for sa araw po na ito. Hallelujah, na inyong this is special day for us to receive again and to worship your holy name. Hallelujah, thank you Jesus for their sacrifice at the cross. Thank you Father. Hallelujah. For giving Jesus Christ kana ilan sa iyang cross. Hallelujah. Tapno ti baso mapakawan. Thank you Lord. Hallelujah. Nga na ilan sa iyang cross for us to be forgiven, loved, saved. Hallelujah. Thank you Father for that love. Hallelujah. For that amazing love that you have given us Jesus Christ. Hallelujah. Ngati arami din malakat pag-receive. Hallelujah. Through faith. Thank you Father. Thank you Father for ti marsib mo man tatangal daw. Hallelujah. Ti insakana mo nan. Hallelujah. Ang message. Hallelujah for us to receive. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Father for this family. Hallelujah. That we continue to worship your name. In Jesus' name. Amen. Amen.
Sa takbay nga may tayo mensahe ano pa dagiti marami din tayo kasi kaya nga pang panangan tayo iti tinapay yapo nya yung sakbay nga umay tayo iti kanang ti tinapay ti ako may lukat man dahito yung isang agundaway kalagiti mayat yung magbahagi ng patuto ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kung mayroon man, ibibigay namin ito sa lahat ng may ipapahayag tungkol sa ating Panginoon, yung ginawa na sa kanilang buhay, bago tayo kumain ng tinapay. Testimony. Bisita natin. Praise God. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Actually, si misis ko po ay taga rito, Barangay Dikit. Dikit. At may kami bumisita kada kayo. And we see those faces nga naragsak. Dalunan mi dito na namin dito. And praise God. Kasi siya yung when we came here sa Pangasinan, we know and bigbigan me nga isuna iti ng iti protection kada kami. Bayad iti panagbiyahe mi nga may ditoy kasi yung lola granda ng mga anak ko she was passed away this May June at isutin man ni so kung namin nga mapantayo jay dikat namin tatlo jay kami nga dito kami nga sleepover. So nalagip ko at ni uncle ko dito kasinsin ko ng TV dito napapanood ko sa pinupost ni Jason din sa ni pastor post na dyan social media so nakikita ko doon ko naisip maganda pumunta doon kasi malapit tayo sabi ko so panaydayaw ni Apo Diyos nakasangkot kami nga si Sasalunat safe and sound kat awan iti sa bali nga pagyamanan niya kinaimbag na so maraming salamat kukuha ni Apo Diyos iti sa aming nga dayaw gloria at panagyaman madaydayaw iti Apo. Okay, salamat sa lahat tayo. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo para purihin siya. Amen. Sakbay nga iso nga maiwaras sa ditiin kay taraunan dadagiti banag nga iso nga nagpaibasa nga may papan kadagiti tinapay tibiyar. Nung pa yun, una nangal daw, nung panahon may kumain sila ng tinapay na galing sa Panginoon na yun ang inuutos kay Moses noon. Kaya ito, babasahin ko ito tapos tignan natin sa lumang tipan kung andoon na. Sabi niya sa John 6, dito, John 6 verse 31, sabi niya dito,
Ay, King James siya. Oh. Hindi na King James Tagalog. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang pinakain. Sinabi nga sa kanila ni Isus, katotohanan, katotohanan sinabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Kaya ito, yung nagpinot nila ito sa kinuha doon sa lumang tipan, doon sa nasusulat sa Exodo 16, na tignan natin kung totoo nga kumain sila ng tinapay, ng mana noon, ng mga ninuno natin. Sa Exodo Kapitulo 16, sabi niya dito, verse 15, at ang nakita ng mga anak ng Israel ay nangasangusapan. Ano ito? Nag-uusap sila doon. Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yun, yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. Ito mga kapatid, ang kwento noon nung sila ay lumikas mula sa Ehipto na dadahilin ni Moses doon sa magandang lupain na pinangako kay Abraham. Kaya nung nasa ilang sila, wala silang pagkain, nagliliklamo na sila kay Moses, anong kakainin nito, anong iinumin natin dito. Pero ang Panginoon, hindi nila pinababayaan sila. Kaya yung kung humingi sila ng pagkain, nandun yung pagkain, katulad ginawa na rito, binigay yung pagkain na para kainin nila. Tapos mamaya babasa din natin kung paano nila uminom sa tubig dahil nauuhaw sila, nanghingi naman sila ng tubig. O tignan natin sa dito sa Juan 6, yung pinaliwanag niya ni Jesus Christ na si Moses ang nagbigay sa iyo ng pagkain na galing sa langit. Kundi ano sinabi niya dito sa Juan 6, verse 15, sabi niya dito, 1:6 verse 15, sabi niya, nang mapaghalatangan ni Moises nang sila nagsilapit siya, 6:35 pala, hindi 7, hindi 6, dito pala yun. Sa kanila ay sinabi, kahit nagtatanong sino sa kanila dito nagtanong kung ano ang tinapay. Sabi ni Jesus, ako, sige, umpisahan natin dito sa sa dito para alam natin. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, ay ito yung yung kadugtong yung binasa ko kanina sa 33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabawang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sa kanya nga sinabi ng Panginoon, bigyan mo kami ng palagi ng tinapay na ito. Yun ang hiningi ng mga tao, mga alagad niya noon, mga tao na sumusunod sa kanya. Sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi nauuhaw. Kapatid, ganyan ang pinangako ng Panginoon. At kaya bakit sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay, na siya ang lahat ng nangangailangan ay nauuhaw ay lumapit sa kanya, mga kapatid. Dito natin makita na ang ginawa ng si Kristo sa krus ng Calvary, yung pagkatapos ng kanyang pagkamatay, may hinapiling sa mga kanyang alagad na gagawin nila. Sabi nila kumain sila ng yung last supper na yun, nakita yun na yung last supper, yung nakikita doon sa doon yung pagkain nila na tinapay na yun. Pero yun ay parang ipakita na yun na yung nakita ng mga alagad ng yung mga propeta na siya ay ipagpanulo sa krus ng Calvary, at siya ang maging tinapay na kakainin ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Kaya siya ang tinapay ng buhay. Amen. Kaya dito, nakikita natin naman dito na sa tungkol sa inumin, dahil yung kanyang dugo ay siya ang isuti ng gapu iti dara na isuti kaslangan ng ugas kadit basol tayo Kaya natin nung tingnan natin yung
gospel talaga yung pagkabaltay ni Kristo sa krus ng Calvary. Dahil at pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pag-resurrection, doon niya binigay na lahat ng kailangan ng tao. Finish na, tapos na. Ang gagawin natin lang ay maniwala sa kanya at mananampalataya. Magpasalamat sa kanyang ginawa. Ito yung sa ano dito. Kaya dahil sabi ng noon una sa akin, hindi ko rin alam. Dahil ang pagkaalam ko yung sinasabi ng narinig ko noon, kanin nyo dahil tinapay nga pang laglagip kadi basulyo, ikumpisal nyo ti basulyo, tapos nagkastakat may ikari kayo ng mga iti dito ng tinapay. Yun ang laging narinig ko noon at ako rin ay nakipagpapartik noon. Pero nung malaman ko ang katotohanan, ang para pag-ala-ala natin sa kanya ay tungkol sa kanyang pagkamatay ng cross. Dahil yun ang hinabilin niya na pag-aalala sa kanyang kamatayan, ang pagtek ng kanyang tinapay. Dahil narinig natin na siya ang tinapay na manipot ili langit, di mabagi daga na isukit tinapay tibiyat kung kunananong. Ngayon, tignan natin ito na ang bato na yon, iyan ko kasi kung paano ni sila uminom ng tubig noon sa ilang. Dahil ang di pares itinapay ng mingat masipkil kamot na awang tiganom niya. Kaya kailangan yung tubig. Kaya na yung mga nung kumain ng mga Israelita sa mga tinapay na binigay ng Panginoon, nanguhingi naman sila ng tubig, kailangan yung pangtulak. Kaya nga sa Moses, nauuhaw kami, kailangan namin yung tubig. Kaya nagsabi naman si Moses sa kay Jehovah na nagreklamo siya, kailangan nilang tubig. Kaya sabi niya, bautim dahil sa bato. Sa tungkod mo na yan, bautim dahil sa bato rumbati. Tubig, kunanagay. So nga kunanagay, sige. Ito Exodo, verse 7, sabi niya, 17, verse 6. Sabi niya dito, hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Yan ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksiyan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Kaya ang kanyang pagbaot jay bato isulti rinumurantit danom. Ang kakabit sa tutuusin kung sasaliksikin natin yung bato na ito o tignan natin yung bato na ito ay si Kristo, ito yung bato. Sige, patunayan natin yan sa 1 Corinto Kapitulo 10 kung sino ang bato na ito. Ginaot ni Moses. Ito sa 1 Corinto Kapitulo 10. At uminom din ang iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Mga kapatid, yun ang batong iyon ay si Kristo na sumubaybay sa kanila. Siyado. Andoon si Kristo mula pa nung ilipungan ko na namin, ilipungan na yung pagkikikagat ang dami. Yeso Kristo, lang nga nagpakita, sumusubaybay lahat sa kanyang tawan. Kaya nga, ang bato na binaot ni Moses ay bumasidano. Nukikitan tiyo kakabsat, iday ito nga iso nga kwa, ni Kristo nga nabaot, nasaklit iday cross, isuti pa nakaagas dali kita tao. Kuna na, di ba, 1 Pedro 1:24 nga, dahil sa 2:24 nga, dahil sa kanyang latay, ay gumaling kayo. Kaya ang pagbaot nito, ang gay pa ng baot ni Moses, tiba to rin mo tidarom kat isuti minum dakat nabjag damin niya. Nag-up gay uhaw din nila. Pimigsada nakainom niya. Tano hanggang uminom, no iti dito lang ako do talaga nga makainom pa daw tidanom no hanggang uminom. Agsus at kakapoy ka. Grabe awa. Amo pulos awatan tiniknam. Nung uminom ka iti danom. Talaga nga pumigsa ka. Kastamat kay tiday timisong nga bundaway. Idi dahil yung salsalaysay ang ni Kristo at isuti bato, isuti binaot ni Moses, iparparangarang naman, ipanang bawat kita tao, ikepros nga binaw bawat at sinapisapikat at nagkakap maagasan kayo. Ano Pedro 2:24 de anyan. Kapot sa pipi. Isuti nakita ni Isaiah 53 verse 5 nga gapol jay kanya ang susugat na nakagasan tayo. Isu nga dayto nga pagtik natin ng tinapay ng Panginoon
maramdaman natin ang kaginhawaan. Ang ating katawan ay sumigla. Maagasan na kita niya mag-isong ano patyan. Sa ating paniniwala, pananampalataya kung nupatyan tayo na kita mapasama. Ngam uray no dengdeng gam mga patyan kawan ipikto na. Ngam nupatyan na to. Nagaputi sa pit na cross, naagasan ka kapsa. Dahil iadangay sunga lagi kong sinasabi, itis testimony nga adu dagiti napasama kanya nag-stick at pangako mo yun, sinabi mo na yun nga dahil sa yung latay gumaling na ako, kaya lahat yung mga naramdaman ko nung hinintay ko yun, hindi yung minsana naman na Panginoon maniniwala ako kung maagasan ito sakit kakapsat at damot lang nagti simpo na kasi ada isis nga may panapanahon yan yung bukol nga dito sa akin na tumubo 2 taon ko hinintay na mawala hindi lumuyan pero nag-stick ako sa kanyang pangako na umaga, hapon, agyaman na nagapot sa sakit mo, naagasan na tingin. Amen. Kahit natin isang declaration ko, isang napasama, ang kung nga napapuutan, inumpas si buko. Amen. Dahil tayo isang dahil pag inum tayo, tinapay, isang mangantay, titetin, isang tinapay, uminom tayo itidara, nga isang adangan ng ugas kadang tibas, bason tayo, nakakalimutmuskan na itidang at Diyos, iso tiyada nga makita tayo, dagi tiyada nga panglaglagip tayo, itinaramin ni Cristo di Apostol Calvario, iso na itidang nga, inpasa na kanag di Apostolis ng uluna ko ni Apostol Pablo. Kaya iso nakita na, sumutik, pasa na kanag. Amen. Iwaran tayo dagi tiyo. Dagi tiyo. At habang iwarwaras dati inapay kagabsat, na sudah itu je mana menurut itu ibasa ang pagkakataon pagkatapos ng pinagkain. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Iso nga dahil pagkain natin na yung sinabi nito, pag-aalala sa kanya. Hindi natin alalaan yung laglagi ko dahil nagpasulan tayo. Ang Panginoon ang lagi ngayon alalahanin. Okay. Tapos sabi naman dito sa susunod, ayon din naman hinawakan niya ang saro pagkatapos na
makahapon na sinabi ang sarong, ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito na tuwing kayo'y magsinom sa pag-alala sa akin. Iso nga dito, aramidin tayo. Panglaglagip kanya na igay naramid niya di hospital value para kada tayo tayo kat na isalakan tayo, napakawanag subasbasol tayo, napalintit tayo, nabindisyonan tayo, naagasan tayo. Amen, complete healing data. Amen. Ika nang tayo? Okay. O, sino mo tayo lang nito? Salamat, Panginoon. Diyaman kami sa dito na kanang amit tinapay mo kami ama na dito tinapay mo sa bagim na kinamit. Atin ni ngay so naagasan na ito. Pakawan na sa bagbakon ni dati daram lo. Diyaman kami kanang sa akin Ay, sorry. kami ama kita sa panagyaman. Hallelujah. Amen. Ibag ng sakap namin. Thank you, Lord. Tagalog po tayo man, ha? Amen. So, back na po tayo sa pagbibigay. Hallelujah. Basahin po natin doon sa 1 John 4:19. Sabi niya po dito, tayo nagsisiibig sapagkat siya'y umibig. Siya'y unang umibig sa atin. Amen. Ang Diyos siya po yung unang umibig sa atin. Amen. Parang tayo po ay nakapagbibigay ngayon dahil po siya po yung unang nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Hallelujah. Sa Roma 5:8, sabi niya po dito, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay na dahil sa atin. Amen. Hallelujah. Na nang tayo'y mga makasalanan pa. Amen. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Eh? Amen. So, blessing is not all about money. Hindi po kung may pera ka, bless ka. Kung wala kang pera, di ka na bless. Hindi po ganun. Amen. Ang blessing po is a full package we receive through Christ. Amen. Hallelujah. Ito po yung salvation, healing, amen? Gaya po na nasabi kanina, na dahil sa kanyang latay sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay napagaling, amen? Prosperity, siya ay naging dukha, amen? Para tayo maging mayaman, amen? Sa 2 Corinthians 8:9 po yun, nasa atin ang peace, amen? Hallelujah. Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit, amen? Grabe po ang blessing po natin pala kung tayo po ay naniniwala kay Kristo. It's a full package. Amen. So, nung tinanggap po natin si Hesus Kristo sa ating buhay, tayo na po ay pinagpala. Amen. Hindi po tayo ang pagpapalain pa. Si Kristo na po ay nasa atin, kaya tayo na po ay pinagpala na. Amen. Dahil nasa iyo na, nasa atin na ang lahat. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi po dahil sa ginagawa natin. Amen. Hindi po yung effort ng tao para ang Diyos ay bigyan niya ay i-bless niya ang mga tao. Amen. Dahil po kay Kristo. Amen. Hallelujah. Wala na po tayo sa lumang tipan na kailangan, sa lumang tipan po kasi, kailangan nilang magbigay para ibuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanila. Amen. Nakasulat po yun sa Malakay 3:10. Para sa atin, baka memorize verse na po natin yun. Amen. Kailangan may gawin para pagpalain ng Diyos. Amen. Nasa bagong dipan na po tayo na basahin po natin sa 2 Corinto 9:7. Sadya po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasaya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. Hallelujah. Yun na po tayo ngayon sa bagong tipan. Hallelujah. Kaya, wag po na po tayo mag-alala. Bakit? Kasi nakikristo na po tayo. Amen. Nasa atin lang lahat. Maniwala lang tayo dahil anak po tayo ng Diyos. Hindi po tayo yung
kung sabi natin na nasa atin na ang lahat, yung pwede na po tayong humilata dyan, amen. Katabaran na po yun, amen. Pray for wisdom, strength, kalakasan. Hallelujah, para may lakas po tayong magtrabaho. Katalinuhan, amen. Sa trabaho, amen. Kaya nagiging blessing po tayo sa ating mga, kung saan po tayo mapunta, nagiging blessing po tayo dahil po na kay Kristo tayo, amen. Hallelujah. Sa Mateo 6:26, sabi niya po dito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng iyong ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? Amen? Hallelujah. Amen. We are precious than those, amen? Than them. Because we are sons and daughters of God. Hallelujah. So, giving in the ministry is our response to God. Hallelujah. We are not actually giving to God. We are giving in the ministry of God. Hallelujah. Amen. So, I believe that nakaredy na po na ang ating ibigay. So, let us pray. Thank you, Father. Hallelujah. For this wonderful day that, hallelujah. Thank you, Father, for this message. Hallelujah. Na we are blessed. Hallelujah. Thank you for Jesus Christ na na-receive namin the full package of blessing. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Busog na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Praise God. At ituloy natin yung magandang balita na napapakinggan natin dahil kay Kristo. Ituloy nating pag-aralan dito sa pag-aralan natin ngayon ay sa Romans 6 1 to 14. Ano nga ba yung ibig na sabihin na patay na sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. Amen. Kasi sometimes in our Christian, di ba, lahat tayo dito ay nakakilala na sa Panginoon po, di ba? Pero minsan naisip natin, we fall, nagkakasala pa rin tayo kahit na Christians. Bakit nga ba? So, ngayon, gusto kong pag-aralan natin yung nasa Romans 6 kasi inexplain ni Paul. Napakaganda po yung sinulat niya rito sa Romans 6 na bilang Christian, hindi na tayo dapat magkasala. Amen? Kasi binigyan na tayo ng tayo'y binago na ng Panginoon. But sometimes we fall onto sin because hindi natin alam kung ano na tayo kasi feeling natin tayo pa rin ay makasalanan kasi tayo nakapagkasala. Parang nare-resurrect ulit yung makasalanan natin na nature. Pero in-explain dito ng Paul na meron na tayong bagong kakakilanlan, bagong identity. Amen? So, balikan natin yung sa yung sinabi ko rin before sa Romans 5:12 kung saan nga ba galing yung kasalanan o kung bakit ba naging makasalanan tayo. So sabi sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, yun ay si Adam, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So it's very clear sa verse na to na naging makasalanan tayo dahil sa isang tao. Dahil yun kay Adam. Kaya lahat ay nagkasala. Kaya lahat ng tao na wala kay Kristo ay makasalanan. Kasi nga,
yun yung nature, yun yung kasi yun doon tayo galing kay Adan na makasalanan. Nagkasalanan sila dahil sila nga ay nag-disobey kaya nahiwalay sila sa presensya ng Diyos. Yan. So, dito sa Romans 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Yan si Adan, no? Ngunit sa pamamagitan din ng isang taong si Hesus Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuturing na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. Amen. So, dito sa verse na to, kung sa pamamagitan ni Adan, naging makasalanan tayo, no? Pero dahil din sa isang tao, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesus Kristo, ang mga taong pinagpala ay sagana at itinuring na matuwid ng Diyos. So, dahil sa ginawa nga ng Kristo na mula pagkabata, alam natin na namatay si Kristo para mapatawad yung kasalanan mo. We know that. Pero, hindi lang pala yung pinatawad ka at ginawa ka pa niyang matuwid. Amen? So tayo ay itinuring ng matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. So, dito, ini-illustrate dito, no, yung si Adam tsaka si Christ, no, na nung nakay Adam pa tayo, nandun yung kasalanan at kamatayan. Kaya, nagkakasakit yung mga tao, no. Kaya, nandun yung curse, nandun talagang sinisira ng hindi natin makontrol yung pag nagkakasala. Parang normal lang na magkasalang isang tao. Kasi, nakay Adam pa sila eh. Pero, nung time na tinanggap niyo si Kristo, no, naging matuwid. Sabi nga doon sa binasa natin kanina. Sabi din sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. So, sa hindi nagkasala si Kristo, perfect siya. Sa Old Testament, lahat ng sacrifices ay perfect lamb, walang banis ng dumi, dapat perfect at iniaalay sa Diyos. Yun yung naging picture, no, kay Jesus Christ, no, sa bagong tipan, na si Kristo na walang bahid ng karumihan ay naging kasalanan. Ibig sabihin, sa krus kinuha lahat ng kasalanan natin para tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya tayong lahat na nakay Kristo ay matuwid na tayo. Amen? So, by faith, we are righteous by faith, no? So, kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, nung time na napakinggan natin yung mensahe about kay Kristo, no? At naniwala tayo na nampalataya tayo sa ginawa ni Kristo, ay nagkaroon ng pagbabago, no? Hindi sa ating katawan. Kasi nung tumanggap ka kung mataba ka na tumanggap ka sa Panginoon, after mo tumanggap, mataba ka pa rin, di ba? Ngayon, hindi rin yung nabago ang kaluluwa o yung attitude mo, emotion. Kasi pag tumanggap ka kay Kristo na bobo ka sa mat, pag after ka tumanggap, bobo ka pa rin sa mat. Pero, ang napalitan sa atin, no, nung tumanggap tayo, no, yung ating spirito. Amen? So dito sasabi sa John 3:6, that which born of flesh is flesh. Yung naipanganak ng laman is laman. Ito yung laman natin. Pero nung tinanggap mo si Kristo, naipanganak ka sa espiritu. Binigyan ka ng bagong espiritu na kung saan ito yung nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Na yun yung binago na, yun yung matuwid. Kaya nung unbeliever tayo, talagang hostile tayo sa Panginoon. Ano ba yun? Diyos tayo kasi wala pang espiritu talaga eh. Pero pag nanampalataya ka at ibinigay niya kanyang espiritu, nandun na yung desire mo na magpuri sa Panginoon. Amen? Kasi mayroon ng espiritong ibinigay sa atin. Yun yung na kung saan nandun na rin yung buhay na dumadaloy, ang buhay ng ating Panginoon. So, sa pamamagitan ni Kristo, nung nakay Kristo na tayo, in Christ, no, 552 times na
binanggit sa 224 verse sa King James Version, no? Pag may increase doon, ang daming mga natanggap natin kay Kristo. Hindi na masummarize. New creation, love by God, justified, free from condemnation, dead to sin, co-worker, lahat. So, sobrang daming mga pagpapala na ang tinanggap natin. Amen? So, nandun yun sa... So, ngayon, kung tinanggap mo si Kristo, lahat na ng spiritual blessings ay nasa iyo na. Amen? Pag-iisipin mo, ano ba yung mga spiritual blessings na yun? Lahat-lahat na. Yung sinabing forgiveness, healing, blessing, protection, yung sabi din ni Insan Lloyd na, pati protection, lahat ng travel, na you just, minsan kasi, may mga negative thoughts tayo na naisipin na about, yun nga, yung fear, yung sa takot, di ba? Na pagbabiyahe ako, pwedeng ma-accidente or kung ano-ano. Ang isipin natin, we are protected because we are in Christ. Amen? Na kay Kristo tayo, kaya lahat ng mga protection, forgiveness, blessing, nandun na lahat in Christ. Hallelujah. Nandun yun sa Ephesians pag ito, kagabi lang ko itong dinagdag na to kasi may pinanood kami na Christian movie siya. Na ito yung nung shinare si Jesus Christ sa kanya. Tapos after na-sharean ng yung character ng about kay Jesus, about sa forgiveness, na si Kristo ay namatay para sa kanya. Sabi nang nag-share sa kanya, pag uwi mo, kung ang Bible, basahin mo ang Ephesians 1 and 2. Kasi nandun, at tapos isulat mo kung ano yung mga pagpapala na natanggap ko ngayon na kay Kristo na. And then, yun, binuksan ko kagabi, tapos, ayun, na-remind ulit ako dun sa mga pagpapala na natanggap natin ngayon na kay Kristo na tayo. Amen. So, sabi sa Ephesians 1:37, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat. Ilan daw? Lahat. Amen. Ng pagpapalang espiritual na nagbumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So lahat ng nagkipag-isa, lahat ng manampalataya kay Kristo ay pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Oh, nasaan dyan yung pera? Tingnan no. Nagsisimula yun sa spiritual, tapos magmamanifest siya sa physical. Parang sinare ni brother kanina na God, meron na tayong wisdom, meron na rin tayong kalakasan para makapagtrabaho. Yun. Susunod na yung mga material blessings dahil ginagawa natin na mabuti, kaya tayo nagiging banal, kundi dahil sa ginawa na ni Kristo sa atin. Magiging bunga na lang yung paggawa ng mabuti. Dahil sa nakipag-isa na tayo kay Kristo, ang Espiritu niya ay nananahan na sa atin. So pag babasahin niyo po itong mga verse na ito, pinili niya tayo upang maging anak niya, naging nakasama pa tayo sa pamilya ng Diyos, naging anak tayo. Amen. Sa pamamagitan ni Hesukristo. At yung kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, tinubos tayo. Amen. Ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Praise God, no? Kasi sometimes yung alam lang natin na ginawa ni Kristo, pinatawad lang niya tayo sa ating kasalanan. Pero ang dami pa pala niyang ginawa sa atin. Aside from forgiving us of all our sins, He gave us His Spirit na manahan sa atin para at yun na yung tunay na tayo. Hindi yung katawan natin dito, hindi yung kaluluwa natin, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin. Amen. So pag itutuloy natin, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ang salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo. Amen. Ito na yun. So, nung time na nakarinig ng salita ng katotohanan, ano yung katotohanan na yun? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Yun, yung namatay siya para sa inyo at nanampalataya kayo. Ang sabi niya dito, pinagkalooban tayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Hallelujah. Bilang tatak ng pagkahirang, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. So,
natanggap na natin yung ano, pag balikan natin yung ano, yung figure kanina no, yung spiritual in body. Na yung binigay na sa atin na espiritu ay perfect na yun. Banal, walang bahid ng ano, walang bahid ng kasamaan. Perfect. Pero yung soul at yung body natin hindi pa siya redeemed. So kailangan nating i-renew yung isipan natin. I-renew natin yung sabi-sabi sa 12 Romans 12 to no. Na ibig sabihin kung ano ka, kung ano yung ginawa ni yung tunay na ikaw yun. So kung ginawa ka ng matuwid, ano na yung magiging bunga natin? Matuwid, di ba? So it's all about ano, kung pag-aralan natin kung ano nga ba tayo sa Panginoon. Kaya ito yung ano, yung prayer ni Paul no, na dinadalangin niya, which is it's my prayer for myself sa atin na Diyos ng ating Panginoon Hesus Kristo ang maluhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Amen. So, kailangan nating lubos na makilala pa ang Panginoon. It's not just knowing that we are forgiven, pero kilala rin natin siya kung ano nga ba yung ginawa niya para sa atin. At sabi dito, at naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman nyo ang pag-asa na para doon ay tinawag kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inila niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang dimasukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa kanya. Amen? Amen. So meron din parang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Kayo po ba ay nananalig kay Kristo? Tayong lahat, amen. So may kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ang dakilang kapangyarihan na yun, ang muling bumuhay kay Christ at nag-usap at nakaupo sa kanan ng Diyos na kalangitan. So dahil nga binigay niya na tayo ng Espiritu Santo na nananalig sa atin, ay meron tayong may kapangyarihan sa atin. Amen. Yun din yung sinasabi sa Romans no, sa Romans 8:10. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo. Saan daw naninirahan si Kristo? Sa atin. So, naninirahan siya sa ating espiritu. Yun yung mystery sa Bible na pinipreach ni Paul no, na yung nakipag-isa tayo kay Kristo. Parang ano, yung sa mag-asawa na nag-isang dibdib in one, naging isa sila. Kung ano yung pera ng isa, pera na ng isa, di ba? Kung may kayamanan ng isa, kayamanan ng isa, naging ano. So ngayon, nakipag-isa tayo kay Kristo. Ngayon, kung ano yung mayroon kay Kristo, meron na rin tayo. So kung si Kristo ay banal, banal tayo. Si Kristo ay righteous, righteous tayo. Kung si Kristo ay nasa kanya lahat, nasa atin lahat. Amen. So, yan. Righteous in Christ. Isa na to sa ano, sa pag naintindihan natin yung tayo ay naging matuwid na dahil kay Kristo. Sometimes kasi iisipin natin na paano ako maging matuwid? Nakakagawa pa naman ako ng kasalanan eh. Paano ako naging matuwid? Pero maraming beses na preach no sa Bible na we are now righteous in Christ. Diba? Yan yung kakakilanlan natin. Na minsan pag maten tayo dyan, isipin mo matuwid ka na eh. Pinatuwid ka na ni Kristo eh. Ba't ko pa gagawin yung ginagawa ko din dati nung wala ako kay Kristo na ang dali kong gawin, yung mga kasalanan. Pero ngayon na sabi ka sa kanta, forever change eh. Di ba? We are now righteous in Christ. Matuwid na ako, ba't ko pa gagawin yung mga yon? So sabi dito sa Romans 5:20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. So ito yung naging issue din kasi nung first century no, na pinipreach ni Paul no, na ngunit sa pagdami naman ng pagsuway, kunwari, pasuway pa rin ako. Pero ang kagandahang loob ng Diyos ay lalong sumagana. Diba? Sabi sa English dito, where sin abounds, grace more abounds. Kaya, inaccuse si Paul. Ano Paul ang sasabihin mo? Dapat na kaming inaccuse siya dito. So sa next verse, no? Dito, inaccuse si Paul dito. Nung first, ano ang sasabihin natin ngayon? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? So, Paul, anong sabi natin? Magkakasala na ba kami para yung kagandahang loob ng
ng Diyos ay sumagana. O ba sa isang language ay, naku, binibigyan natin ng license to sin ang mga na yung mga, pag pinipreach natin yung kagandahang loob ng Diyos, naku, mag-iingat tayo kasi pag sinira natin to, baka magkakasala ang ating mga membro or merong license to sin sa kanila na merong freedom na magkasala. So, ito yung sagot ni Paul, no? Dahil nga sa i-preach niya yung kagandahang loob ng Diyos, no? Na dahil sa pagdami ng pagsaway, lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito yung nagdudulot ng buhay na walang hanggan. So, yung kagandahang loob ng Diyos na pinawalang sala tayo lahat, ang dulot daw nito ay buhay na walang hanggan. Pero marami ding, sa time ni Paul, maraming hindi nakaintindi yung about this message until now. That, ano yan, pag ipipreach natin yan, we are giving our members a license to sin. Magkakasala sila, gusto nila magkasala. Pero, sabi nga ni Paul dito, no, yung sa Romans 6, no, ano nga nasasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana ang ating kagandahan? So tanong yun sa mga congregation na patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Pero sinagot niya yun, hindi. As in, may din pa talaga siya. Hindi. Tayo pa tayo nasa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Amen. So, hindi niya natin kailangan gawin yung mga dati natin ginagawa. Kasi bakit? Patay ka na sa kasalanan eh. At yun yung pag-aaralin natin ngayon. Introduction pa lang pala yun. Pero, paano ba tayo naging patay sa kasalanan? Ang sabi niya rito, patay sa kasalanan, hindi patay dahil sa kasalanan. So magkaiba yun yung patay dahil sa kasalanan tsaka patay sa kasalanan. Ang patay dahil sa kasalanan kasi tayo din yung nung dati, nung before Christ. Patay tayo dahil kasalanan sa kasalanan. Makasalanan tayo. Pero ngayon, iba to eh. Patay na sa kasalanan. Paano ba tayo naging patay na sa kasalanan? So sabi sa Romans 6:3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Amen. Then sabi ni sa Galatians 2:20, ako'y namatay na kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya na anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-aandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. So para maintindihan natin yon, mayroon tayong illustration dito, no? About kasi sabi nga doon na nakasama na tayo na namatay kasama ni Kristo. Paano ba nangyari yon? Paano ka nakasama nung namatay si Kristo sa krus? So dito sa first figure, no, si Kristo namatay sa krus, buried, and nabuhay muli. Kasama tayo, yung namatay sa krus na sinasabi, yun yung old man o yung dati natin na nakikilanlan. Yung dating tayo na makasalanan. Yung dating tayo na makasalanan, yun yung kasama ng namatay at nailibing kasama ni Kristo. Ngayon, at na-reserve din tayo, meron na tayong panibagong buhay. Kaya di ba sino na yung nabaptize, na water baptize dito, no? Sinong na water baptize? Lahat ba? Amen, no? Kung sa water baptism, yun, sinisimbolo yun ng bagong buhay natin kay Kristo. Na, pag nilubog ka sa, nilubog ka sa tubig. So, ikaw kasama mong namatay si Kristo, nilubog, tapos, nung umahon ka na mula sa tubig, mayroon ka ng bagong buhay. Yun yung sinasabi dito na bagong buhay. So, to illustrate, no, nung connected pa tayo kay Adan, nung wala pa tayo kay Kristo. So, ito na yung old man na sinasabi sa Bible.
na itong dating tayo, ito yung may bahid ng kasalanan. Ito yung makasalanan natin. Yung ulma natin, no? Na nung wala tayo kay Kristo, parang normal lang na magkasala, talagang normal lang na magkasakit, na gumawa ng kasalanan. Kasi makasalanan tayo, yun yung ano natin eh. Yun yung nature natin. Parang yung aso. Kumakahol siya. Ba't siya kumakahol at hindi nagsasalita? Kasi yun yung ano eh. Yun yung ganun siya ginawa. Tayo, meron tayong dating kakikilanlan. Yun yung connected kay Adan, which is connected tayo kay Adan na makasalanan si Adan. Kaya lahat tayo makasalanan, gumagawa ng pagkakasala. Pero, nung nakay Chris, ito yung sinasabi na nung na-crucified, no? Nung dito sa cross, no? Nung namatay si Kristo, nakasama ka na. Dito, no? Sa Romans 6:6, no? Alam natin na ang dati nating pagkatao. Ano yung dati nating pagkatao? Ito, yung dating kay Adan. Naipako sa krus, kasama niya. Sino ang kasama natin? Si Kristo. Kasama nating naipako upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Yung makasalanang pagkatao natin, mamatay. Yung nag-uudyok sa atin na magkasala, mamatay. Yun yung namatay sa krus na kasama ni Kristo. At nang hindi pa tayo maalipin pa ng kasalanan. Kasi, alam nyo yung pagkaalipin, di ba? Pag may alipin. Pag may alipin tayo. Wala nang ibang susundin ang alipin, kundi ang kanyang boss. So, walang choice. Talang susundin mo boss mo. Parang tayo din nung wala tayo kay Kristo na kahit gusto nating magbago, hindi na tayo nakakapagbago kasi alipin tayo eh. Minsan, bibigyan na tayo ng temptation o kaya ng panano, ang dali nating magagawa kasi naging alipin ka na ng kasalanan. Kasi yung dating ikaw, talagang gustong-gustong magkasala. Hallelujah. Pero, nung tinanggap mo si Kristo, ito na, nung tinanggap mo si Kristo, no, merong nagbago. Anong sinabi? Namatay na yung dating ikaw at binigyan ka niya ng Espiritu Santo. Ito na siya. Ito na yung kakikilanlan mo yan. Kaya yung nabasa natin kanina na banal, righteous, you are righteous in the Spirit. Ito yon. Paano yung katawad ko na nakakagawa pa naman ng ng kasalanan, kaya nakakapag-isip pa naman ng hindi magaganda. That's why meron tayong soul, no? Kaluluwa na yun yung sinasabi sa Romans 12:2 na kailangan nating baguhin ang pag-iisip natin. Na i-align na natin ang isipan natin kung ano tayo kay Kristo. Amen? Na hindi na tayo yung dati na makasalanan. Actually, hindi ko rin ito naintindihan nung una eh. Kasi naka-post pa sa Facebook ko, I'm a sinner saved by grace. 'Di ba? Parang ang gandang pakinggan na makasalanan ako na niligtas lang ng grasya ng Panginoon. Pero yun pala, pag nakay Kristo na, hindi ka na matatawag na makasalanan. Anong sabi sa Bible? You are already a saint, 'di ba? Amen. Yung address ni Paul, minsan kasi yung sin na nakikita natin, yung mga ribulto lang, yung mga perfect na ano. Pero, doon sa sulat, no, ang address ni Paul sa mga mananampalataya ay saint. Ibig sabihin, mga mananampalataya, lahat ng tumanggap kay Kristo ay matatawag ng santo. Amen? Dahil hindi yun sa nakikitang gawa na kundi dahil doon sa ginawa niya para sa atin. Ang mga mabubuting gawa na lang ay magiging fruit na lang yan. Kagaya sabi ni Brother Ronnie sa sharing niya, no, na hindi tayo magbibigay para pagpalain tayo. Kundi pinagpala na tayo, kaya tayo nagbibigay. Naging bunga na lang yung pagbibigay. Ganun din sa atin. Hindi tayo gagawa ng mabuti para tayo ay sabihing matuwid. Kundi ang Diyos ay ginawa na tayong matuwid. Kaya tayo nakagawa ng matuwid. Amen? Amen. So, sabi nito, ang dating pagkatao, yung old man natin ay namatay na. Wala na yung dating pagkatao na nag-uudyok sa atin na magkasala. Namatay na yun. Sometimes, ang paniniwala ng Christians, nare-resurrect, pero we need to believe na yung dating tayo ay wala na. Yun yung sinasabi dito sa Romans 6 na patay na, mayroon na tayong bagong espiritu. Pero, bakit kahit born again na ako o kaya ako ay naging bagong lang isang matuwid, yung ang napipreach natin na matuwid ka na, righteous, born again na ako, ay nagkakasala pa rin. Ito yung kasi yung questions eh. Sometimes,
many Christians are nakakilala sila pero they fall into sin, nagkasalo ulit tapos ayaw na nang bumalik sa sa Panginoon. Palayo na sila kasi feeling nila ay hindi na sila mahal ng Panginoon. Kaya maraming sabi sa nagbabackslide or kasi yun kasi yung parang feeling nila na na-lose na nila yung salvation nila or hindi na sila mahal. Pero tingnan natin yung sinasabi ng Bible, no? So bakit nga ba nagkakasala ulit ang mga Kristiyano? Ito ay dahil ang dati nating pagkatao ay nag-iwan ng katawan kung saan ang katawan na ito ay nakaukit yung dati niyang ginagawa kagaya ng pag-ugali, pag-iisip at emosyon. At itong ang dahilan kung bakit tayo bilang Kristiyano ay madaling magkasala ay dahil sa mga isipan na hindi na-renew. Hindi dahil sa likas na pagkakasala. So ito yung yung sinabi ko rin kanina na nung tinanggap mo si Kristo, nung nanampalataya ka, nabago ang iyong espiritu, di ba? Pero may mga attitude ka pa rin na hindi nabago yung mga attitude mo o yung kaluluwa mo. Kaya merong verse na kailangan nating i-renew kasi yung sinabi nga na yung namatay, di ba pag namatay ang isang tao may yung espiritu niya pupunta sa langit o impyerno, pero meron pa siyang katawan na naiwan. Parang ganoon din na meron ka pang parang nakagawian nung before napansin niyo na nung na-born again kayo, parang meron pa rin tayong nakagisnan o nakagawian na ginagawa pa rin kahit born again na tayo. Parang ganoon 'yon. Pero ang sabi dito, kailangan nating baguhin ang pag-iisip natin na bago na tayong nilalang. So may example dito na about sa computer, no? Na o kaya sa cellphone na yung kung ano yung program niya na nilagay, yun yung susundin niya. At kung pinalitan mo yun ng kunwari nag-upgrade ka at pinalitan mo yung program, bumilis siya, ang daming functions. So same as true na tayo, since na-crucify na yung dating tayo at binigyan na tayong bagong kakakilanlan, ay yun na yung bago nating isipin na natin na bago na tayo yun yung sinasabi na we need to renew our minds on our new identity. Kaya ito na yung sa sinasabi sa Romans 12 na kailangan nating i-renew na baguhin. Sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawan nyo ang kanyang kaloob. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, need natin na, since meron na tayong bagong kakakilanlan, na tayo matuwid, na yung dating tayo ay patay na, wala na, may bago tayong spirit. Yun yung baguhin natin na ay matuwid na pala ako, yung parang example ko kanina. Yun yung pagbabago sa isipan at susunod na yung katawan. Sabi dito, upang maranasan ang buhay kay Jesus, kailangan nating malaman na ang dati nating pagkatao ay patay na. At sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan ayon sa salita ng Diyos, kung sino tayo sa kanyang paningin, sisirain natin ang katawan na iniwan ng dating sarili, na ang maging resulta ay hindi na tayo maglilingkod sa kasalanan. So, itong new identity natin na to, na kakikilanlan, isipin natin, example nga sa about sa healing, about sa healing, na sabi sa Shen na, I'm already healed, napagaling na ako, pero bakit may nararamdaman pa rin ako? Pero pag paniwalaan natin, sabi na sa pamamagitan ng pananampalataya, yung salita ng Diyos na magaling ka na, ay susunod na yung katawan natin na magre-recover. Amen? Example ulit, sa 2 weeks ago, nakaramdam na naman kami ng sintomas ng trangkaso. Actually, sunod-sunod kami na nagkasakit. Nauna yung asawa ko, tapos si Kioni, Pero as in, talagang symptoms siya ng trangkaso, yung ayaw mo nang bumangon or Pero ang inisip ko, magaling na ako. I'm already healed by stripes. Kaya anong gagawin ng taong isang magaling?
di ba? Babangon na siya. Hindi na siya, ano, kasi pag may sakit kasi, ang hirap humigay. Parang gusto mo ng ano, yung pag may sakit ka, gusto mo ng humilata, na ano. Pero pag isipin mo, magaling na ako eh. Ba't pa ako nakahiga dito? Parang inisip ko noon, so ang ginawa ko, bumangon ako, kahit na nararamdaman ko yung panghihina at yung headache, ang ginawa ko, naglinis ako ng kubeta. Ganun yun. Kasi, ano mang gagawin ng ano, ng isang pag magaling ka na, maglinis ka ng kubeta, paano? So, yun yung isang example no na we need to baguhin natin ang isipin natin kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. So, kung sinabi niya ng Diyos na hindi ka na makasalanan, patay na yung ano, yung nag-uutsok sa yung magkasala, isa ka nang matuwid. Uy, matuwid na ako, kaya i-claim mo na ano na doon ka, matuwid ka na. Isa ka nang matuwid, kaya ang magiging pag lagi nating iniisip yun, magpapalo na lang yung ano, yung good works. Ngayon, ang tanong ko, may time pa ba na ano na magkakasala tayo bilang Kristiyano? Meron, maraming beses. Pero imbis na magmukmuk at lumayo sa Diyos, o kaya kung anong isipin natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin, na pinatawad ka na, namatay siya para sa iyo. At ngayon, ginawa ka niyang matuwid, mahal ka pa rin niya, hindi ka niya iiwan kahit na anong pasaway ka. Kasi, tingnan nyo may mga anak tayo, no? So kahit anong pasaway ng mga anak natin, mahal pa rin natin sila. How much more ang ating Panginoon, di ba? So kung may mga struggles tayo sa buhay na hindi natin or struggles or whatever it is na struggles natin, we come to Him, no? We come to God. We meditate on our identity kung ano na tayo, at yun ang tutulong sa atin to overcome all our struggles. Amen? So sabi din sa Romans 6, no, sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang mga Kristiyano ay pinalaya mula sa kasalanan, ngunit hindi nangangahulugan otomatikong nararanasan ng lahat ng Kristiyano ang kalayang iyon. Sa pamamagitan ng kamamangan ng panlilang, patuloy na pinananatili ni Satanas ang kapangyarihan sa mga hindi pa nakakaalam ang kanilang kamatayan, muling pagkabuhay ng kasama ng Kristo. So ito yung problem kasi no, sa many Christians, no, na alam na natin na we are already freed from sin, no? Pero siyempre, nandiyan pa rin si Satanas, no? He will always condemn na you're a sinner, ginawa mo to, he will remind you, i-remind ka niya sa lahat ng mga ginagawa mo, na kahit na Panginoon ay pinalaya na tayo sa kasalanan at wala ng kapangyarihan kasalanan sa atin kasi tayo na ay na kay Kristo, kaya na natin gumawa ng mabuti, kaya nating maging isang mabuting tao. Pero ang kaaway, si Satanas, ay lagi niyang nire-remind tayo about doon sa dati nating identity, which is makasalanan. Kaya, it's very important to know na malaman kung ano tayo kay Kristo. Amen? Parang doon sa Amerika, no? Kasi dati, normal lang na may mga alipin sila, no? Pero nung time na sabi ng presidente na mula sa araw na ito, i-declare ko na lahat ng mga alipin ay malaya na. Ngayon, ang nakarinig ay na nakalaya sila. Pero yung mga hindi nakarinig, ang feeling na alipin pa rin sila. Same as true sa ating mga Kristiyano na kung hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin, na tayo malaya na sa kasalanan, kung hindi, sa lahat ng pagpapala, hindi natin ma-enjoy ang lahat ng blessings na meron kay Kristo kung hindi natin alam ang lahat ng binigay niya sa atin. Kaya it's important to read the Bible and then to meditate on God's word. Amen. So sabi sa Romans 6 na alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamatay, wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Same as true na wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Amen. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo nagkipag-isa na kay Kristo. Amen. So, gayon din na, ituring na natin na ang ating sarili ay patay na sa kasalanan. Wala na yung mag-uudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. Patay na yun, yung isipin mo. At
buhay tayo sa Diyos dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Sabi nga sa Galatians 2:20 na, si Kristo na yung nananahan sa atin. Amen? Amen. Sabi dito, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Ang katawang may kamatayan upang hindi na niyo sundin ang masasamang hilig nito. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, o pwede nating sabihin sakit. Kasi ang sakit ay galing sa kasalanan, di ba? Dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandaang loob ng Diyos. So, hindi na dapat maghari ang kasalanan. So, it's very important din na pag meron tayong nararamdaman na symptoms in our body, we can command it to live. Headache, sakit ng ulo, umalis ka sa katawan ko, wala kang karapatan. We have the power. Because Christ is in us. Amen? Kung ano yung ginawa niya dati, no, na doon sa, nung nag-ministry siya, na inuutusan lang niya, kung may numalan sa niya, inuutusan niya yung sakit na umalis, kinukuman lang niya yung mga sakit na umalis. Kaya natin gawin. Alam niyo bakit? Sabi rin sa Bible yun eh. As Jesus is, sa 1 John 4:19, kung sino si Christ, as Jesus is, so are we in this world. Kagaya din tayo dito sa mundo. Amen? So, if you have symptoms in your body, you can command it to live. Or yung testimony nga na actually, since yung katawan natin ay nananahan ng Espiritu Santo, as in dumadaloy ang buhay ng Diyos sa atin. Dahil at nire-restore niya. Actually, yung healing naman talagang divine healing lagi yan kasi nire-restore ng Diyos ang katawan natin. Example, pag nasugat ka, paghayaan mo yan, di ba, pabalik, nagiging infected na siya, nagre-recover na. Same as true, when God gave us the Holy Spirit, i-restore niya ang ating katawan para maging malakas at magkaroon tayo ng mahabang buhay. Sabi nga sa Bible, 120 years old, di ba? Gusto nyo bang umabot noon? O kahit 100 na lang. Pero yun yung promise, we will live strong and healthy, no? Long life. So, ayun, conclusion. Sa ating conclusion, no? Balik ako sa 2 Corinto 5:17, no? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So sa pag-uwi niyo, immediately niyo itong 2 Corinthians 5:17 kasi napaka-powerful nito. Kasi inisip natin na, oo nga no, nagbago na yung attitude ko no. Pero may mas malalim pa na kahulugan nitong 2 Corinthians 5:17 na kung nakipag-isa ka kay Kristo, isa kang bagong nilalang. Yung nakita natin kanina na yung espiritu na nananahan sa atin, yun yung tayo, the Spirit of Christ, Spirit of God, or Holy Spirit na nananahan sa atin, yun yung tayo. At ano yung Spirit? Righteous, blessed, blameless, holy, kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa atin, yun tayo. At kailan nating i-renew, yun yung isipin natin na ayun na ako, ibig sabihin na rin yung isipin mo na bago ka na at susunod na yung mga actions. So, yun yung mga ginagawa natin na magagandang bagay, pagtatize, pag-atin ng church, paggawa ng mabuti, yun na lang ay bunga ng ating bagong kakikilanlan kay Kristo. Amen? Yes. So, kaya gusto ko rin i-remind to, no? Doon sa Joshua 1:8 na huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulay mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, it's very important na meron tayong mga Bible na kailangan nating basahin para alam natin kung ano yung mga blessings na natanggap natin kay Kristo. Amen? Yes. So, may natutunan po ba kayo ngayong araw na to? So, praise God na. So, tayo dito ba? Manalangin tayo. Hallelujah. Lord, we praise and thank you, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan ulit ngayong araw na to, Panginoon. Kung ano kami kay Kristo, Panginoon. Thank you, Lord, na binuksan mo na ang aming isipan, Panginoon, para maintindihan namin, Panginoon, kung ano yung salita ni Lord, kung ano yung mga sinasabi sa Bible regarding our true identity, Lord, regarding kung ano kami kay Kristo, Panginoon. That because alam namin ito, Panginoon, ay magiging victorious kami sa lahat, Panginoon.
magiging we have the power to overcome any adversities, Lord, na may encounter namin, Lord, whether that's sin or addiction or any problems, Lord, whatever it is, we have already overcome it because Jesus Christ has overcome the world, Lord. Because of Christ, then we can overcome this, Lord, because your Spirit, dahil ang inyong Espiritu Santo, Lord, ay nananahan sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, habang tapos na ang one, magkamayan tayo para magkakilala naman. Nailayahan na ko lang ano. Sige kayo, alam mo rin, pinagit ka. Dayon? Pardon? Kaya mga sa... Huwag mo nang aalis. Mag-PA ka tayo, minsan kang pumunta rito.